Lampas 60 ka na at nais mong maging maayos ang pakiramdam ng katawan mo. At para subukan kung gaano ka kahusay o kahina rito, gagawa tayo ng 5 pagsusuri para sa buong katawan mo, para sa iyong leeg, sa iyong ibabang likod, sa iyong tuhod, sa iyong balakang, at pati na rin sa iyong balikat. At susubukan natin lahat ng iyon. Pagkatapos ng pagsusuri, malalaman mo agad ang resulta at ipapakita rin ang mga ehersisyo para mas mapabuti at maibalik ang iyong liksi at ginhawa sa katawan. Magsisimula tayo sa leeg. Susubukan natin ang kakayahan ng ulo mong umikot. Umupo ka sa isang upuan o lumuhod ka na nakaupo sa sakong mo para maging matatag ang iyong katawan. Ilagay mo ang mga kamay sa tuhod para hindi gumalaw ang katawan mo at manatiling tuwid. At ngayon, dahan-dahan mong iikot ang ulo mo pakaliwa at dapat ang ilong mo ay nakaturo ng 90 degrees pakaliwa at halos makatingin ka na sa likuran mo. At gawin mo rin ang pareho sa kanang bahagi. Iikot mo ang ulo mo pa kanan. Dapat ang ilong mo ay nakaturo ng 90 degrees pa kanan. At kapag isinama mo ang mga mata mo at ipipilit mo pang tumingin gamit ang mga mata mo, makatingin ka na sa likuran mo. At kumusta? Magkomento kung paano mo ito nagawa. Paano ang training dyan kung hindi pa maganda ang resulta? Lagi namang may room para gumaling pa, walang limitasyon yan. Pwede ka ring lumampas sa markang itinakda ko, pero mahalaga munang maabot mo yon bilang unang hakbang. Tama ba? Ilapat mo ang kanang kamay sa likod ng ulo sa itaas at ang kaliwang kamay naman sa ibaba sa kanan. Sa ibabang panga. At hilahin mo ang ulo papunta sa kaliwa. Mas maganda kung sabayan mo na rin. Dahan-dahang hilahin ang ulo pa kaliwa. Huminga ka ng malalim dyan. Malalim na paglanghap at malalim na pagbuga ng hininga. Itakda mo ang sakit ng pag-unat sa kaya mong tiisin. Gawin mo rin ito sa lahat ng ehersisyo natin ngayon, ha? Ang kaya mo pang tiisin ay yung sakit na may halong sarap pa rin. Kapag napansin mong humuhupa na, ibig sabihin bumibigay na ang mga kalamnan at fascia mo, kaya unti-unting nababawasan ang intensity na nararamdaman mo. Pagkatapos, dagdagan mo pa ng konti. Napalagi tayong nananatili sa puntong yon na sakto lang at kaya pa ng katawan. At pagkatapos, gusto mong ibaling muli ang ulo mo pa kanan. Gagamitan na natin yan ng puwersa. Hawakan mo siyang mahigpit, ito ay pag-ikot na may kasamang lakas. Kapag naramdaman mong sobra na, lalo na sa unang beses, ituloy mo lang ang pag-unat gaya ng ginawa natin sa simula. Ito na ang susunod na antas, kumbaga na mas may epekto pa dahil nilalagyan pa natin ito ng puwersa. Hindi naman ito agad kailangan, lalo na sa umpisa pa lang. Sinusubukan mong paikutin pa kanan. Ipaliwanag ko ulit, hawakan mo lang ng matatag ang ulo, mag-relax ka, tapos ituloy mo ang pag-ikot pa kaliwa. Mapapapansin mong nakakatulong ang technique na ito habang nag-i-stretch ka. At gagawin pa natin ulit ito. Gusto mong paikutin ang ulo mo pa kanan, mag-relax ka, at saka mo ito paikutin pa kaliwa. Ganon. At ngayon, bibitawan mo na. At subukan mong aktibong gawin ulit, ibig sabihin, nang hindi tinutulungan ng mga kamay mo, subukan mong ipihit palalo ang ulo mo pakaliwa at tumingin pakaliwa gamit ang mga mata mo. At dahan-dahan kang gumalik sa dati. At mapapansin mo, napaka-intense talaga nito. At okay lang yon, pero dahil dito, dapat dahan-dahan kang gumalaw pagkatapos ng ersisyo. At ngayon, ipihit mo ang ulo mo sa kanan. Gagawin din natin ang pareho sa kabila. Huwag kang magtaka kung parang hindi agad sumusunod ang mga kalamnan at fascia mo. Kasi kanina pa sila sa kabila. Kailangan pa nilang mag-adjust ngayon, ha? Ngayon, ipihit mo sa kanan. Siguraduhin mo hindi mo iniikot ang katawan mo kasabay. Pagkatapos, hawakan mo ng kaliwang kamay ang likod kanang bahagi ng ulo mo sa itaas at ang kanang kamay mo naman ay ilagay sa ibabang bahagi ng kaliwang panga. At hihilahin mo ang ulo. Papunta pa sa kanan. Papunta sa pag-inat.
Ito na naman ang passive na bahagi. Tinatawag itong pasibong pag-inat dahil ang ulo mismo ay passive dahil ang mga kamay ang nagdudulot ng pag-unat. Huminga ka rin ng maayos habang ginagawa ito. Malalim na inhale, malalim na exhale. Gamitin mo rin ang mga mata mo para matest kung gaano kalayo ang kaya mong makita. Kaya mo na bang tumingin sa likod mo? At dito rin, kung gusto mo na, pwede mo nang subukan gamitin ang pampalakas na bahagi ng ehersisyo, gamitin mo na agad na yon. Ulitin natin, hawakan mong mahigpit ang ulo mo at subukang ipihit pa kaliwa, pero di mo magagawa dahil mahigpit ang pagkakahawak mo. Tama ba na ang tawag sa pagsalungat ng puwersa ay isometrikong pagsalungat? Walang galaw, pampalakas na ehersisyo na walang galaw. Kaya kapag binitiwan mo, mapapansin mong mas malayo na ang kaya mong igalaw. Iyan ang layunin, maglagay ng lakas at maunat pa. At pagkatapos, gagawin mo ulit ito. Kung gusto mong kumaliwa, paluwagin at hilayin ang ulo mo pakakanan gamit ang mga kamay. At pagkatapos, bibitawan mo, siguraduhin mong hindi sumasabay ang katawan sa pag-ikot at aktibong ipihit ang ulo mo pabalik hanggat kaya mo. At ngayon, natututo ang katawan na gamitin at i-adjust ng aktibo ang bagong naabot na pag-unat at liksi. At pagkatapos, bumalik ka ulit at sandaling ipihit muli pa kaliwa. Mag-ingat, pakiramdam mo ngayon na kailangan mo itong gawin ng dahan-dahan para masanay ulit ang lahat dito. At mulo pa kanan. Ayan, yun na ang unang pagsubok gamit ang unang ehersisyo. Ngayon, punta tayo sa pangalawa. Dito tayo tatayo para dito. At ngayon, ang test na ito ay nagpapakita kung gaano kakatagal nakaupo nang hindi mo ito nababawi. Ipaliwanag ko sa iyo kung bakit. Kapag nakaupo ka, may 90 degree na anggulo ka, higit o mas kaunti sa kasukasuan ng balakang mo. At dito sa harap, lahat ay umiikli. Kapag gusto mong tumayo, baka pamilyar ka sa ganitong pakiramdam. Gusto mong tumayo mula sa sofa at napapansin mo kapag tumayo ka, sumasakit ang likod mo. Kabaliktaran ng ginhawa, masakit yon. Bakit nga ba ito sumasakit? Dahil dito, madalas ayaw magbigay ang kalamnan na nagbabaluktot ng balakang kasi sa buong oras ng pag-upo, maikli ito. Ngayon, kailangan na niyang magbigay at dahil doon, may nararamdaman kang sakit sa likod mo sa bandang likuran. Dapat kang makatayo nang walang sakit sa likod. Pero gusto mong kahit paano makaiwas sa sakit ng likod. Paano mo malalaman kung gaano ka nakalayo? Madali lang. Gawin mo ang ikalawang pagsubok, ilagay ang parehong kamay sa ibabang bahagi ng puwitan at i-extend mo ang likod sa pamamagitan ng pagtulak ng balakang pasulong at paghila ng pusod paatras. At sabay mong itataas paatras ang ulo mo. At ngayon, ang test ay kailangan mong makatingin ng diretso pataas sa itaas mo. Oo? Diretso pataas sa itaas mo. Pwede pang mas mataas, pero ito ang minimum. Kapag nagawa mo ito, mas malayo ka na sa sakit sa likod at magagawa mo ang araw-araw mong gawain. Siyempre, pwede mo pa itong dagdagan. Pero kahit saan ka man tumigil ngayon, kung nasaan ka ngayon, yun na rin mismo ang ehersisyo. Tumayo ka ng ganito, ilapit mo ang balakang mo sa harap at iatras mo ang tiyan mo. Kung hindi ka matatag kapag nakatayo, pwede kang sumandal sa pader. Gawin natin ito sabay-sabay. Oo, tumayo ka dyan sa harap, itulak mo ang balakang mo paabante, hilahin mo ang pusod mo paatras. At pagkatapos, isama mo na rin ang ulo mo. Tapos, unti-unti mong iunat palalo. Gawin mo ito ng 2 minuto. Sabay natin gawin ito. Huminga ng maayos. Damain mo. Huwag kang magulat kung ramdam mo ngayon ang sakit sa likod. Dahil sa paghila mo sa mga estruktura, nararamdaman mo na ito ngayon. Pero pagkatapos niyan, mag-i-stretch yan at kapag tumayo ka ulit, mas malayo ka na sa sakit ng likod mo kaysa dati. Dahil naging flexible at bumigay ito. At kung gusto mo nang gawin ang ehersisyong pampalakas ngayon, susubukan mong tumayo, pero dahil itinutulak mo ang pader gamit ang mga kamay mo. Sinusubukan mo pero di ka gagalaw, tapos bibitaw ka ulit at mag-uunat pa rin. At isa pa, sinusubukan mong tumayo pero hindi mo hinahayaan.
Magpapakawala ka ulit at mag-uunat. Pagkatapos, ilalayo mo ang kamay sa pader at hiilahin mong maayos ang sarili pabalik. At dahan-dahan kang bumalik. Taas, at ngayon, damhin mo muna. At mag-iwan ka ng komento. Dahil sa pag-angat, mararamdaman mo ang paglutang. Ginagawa ko na ang ehersisyong ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. At paulit-ulit tuwing lalabas ka dyan dahil sa araw-araw na pag-upo at paninikip dahil sa pag-ikli ng mga kalamnan, palaging napakagandang pakiramdam. Ito ang pagsubok numero 2. At kasama rito, kumbaga ang laya ng balakang at ng ibabang bahagi ng likod. Kasama rin ng kaunti ang laya ng hita. Sige, ngayon punta naman tayo sa tuhod. Mas masinsinan pa. Mananatili tayong nakatayo ng ganito. Ngayon, gagawin natin ang galaw na pambalanse. Kanina, inunat natin lahat sa harap. Ngayon, iunat natin lahat sa likod. At ano ang sukatan dyan? Ang sukatan ay, kapag dahan-dahan kang gumababa, huwag mong gawin ng mabilis, lalo na kung unang beses mo itong gagawin, na habang tuwid ang mga tuhod mo, makakababa ka ng sapat para maabot mo ng mga dulo ng daliri mo ang sahig. Pero hindi mo naman kailangan gawin agad yon. Pwede kang manatili lang kung hanggang doon ka lang, manatili ka lang doon. Bumaba ka lang hanggat kaya ng likod ng tuhod mo, likod ng hita mo. Sa puwitan siguro at sa ibabang bahagi ng likod, basta kaya mo pa, basta kaya pang tiisin, yung tipong masarap pa rin kahit may konting sakit. At ganoon, unti-unti kang bumababa pa. Damang-dama mo talaga. Aha, may hatak, masakit, pero alam ko kung bakit ko ito ginagawa, kaya tuloy pa rin ako. At huwag kang magmadali. Oo, mga 1 minuto lang pwede mong maglaan ng oras. At kung gusto mo, pwede mong bilisan pa. Pero hindi naman kailangan sa unang beses. Oo, pagkatapos, hawakan mo ang mga binti mo at itataas mo ang likod mo. Pero dahil humahawak ka, hindi mo magagawa yon at magte-tense ka lang parang gusto mong umangat pataas. Pagkatapos mag-tension, magre-relax ka at hiilain ang sarili papasok sa stretch gamit ang mga kamay. At pagkatapos, hihilahin mo ulit at gusto mong umangat pataas pero humahawa ka pa rin at magre-relax ka ulit at hihilahin mo palalo ang sarili mo pababa. Oo, nagkakaroon ka ng lakas sa mga posisyong ito dahil sa ganitong pagsalungat ng pagigting. Mahalaga ito sa araw-araw mong buhay na magamit ng maayos ang mga kalamnan hanggang pagtanda. At bawat beses ay lalo mo pang pinapalakas ang pag-unat. Sa huli, bibitawan mo at iuunat muli ng aktibo ang mga tuhod hanggang matuwid, hihilahin ang sarili gamit ang sariling lakas. Ito ang tinatawag na aktibong pag-unat na yon. Hihilahin mo pa ulit ang sarili mo pababa gamit ang lakas mo. Doon nasusulat ang mga programa sa utak. Dahil sa huli, kailangan mo maintindihan na ang iyong kaginhawaan sa katawan, kung may sakit o wala, ay nakadepende sa kung paano nakaayos ang iyong otak. Ang sakit ay nabubuo sa utak. Ang hindi magandang pakiramdam ay nabubuo rin sa utak. Ipinapaalam lang ng katawan sa utak at doon ito nabubuo, kaya kailangan itong i-reprogram. Iyon ang mahalaga. Sa mga mechanical na pisikal na hakbang na ito, mire-reprogram natin ang utak para maging walang sakit, mas maliksi, at mas maginhawa. Sige, ngayon pupunta pa tayo lalo sa mga tuhod at pati na rin sa mga bukong-bukong sabay. Ibig sabihin, pumuesto ka muna na nakaapat. Marami ang nagsasabi ngayon, hindi ako makaluhod, masakit sa mga tuhod ko. Para sa'yo na nagsasabi niyan, may magandang balita ako. Mas nagiging sensitibo ang mga tuhod mo kapag mas malakas ang hatak ng mga kalamnan at mga fascia doon. Kapag sobrang lakas ng hatak, nagiging sensitibo ang tuhod mo. Kapag humina ang hatak, nababawasan ang pagiging sensitibo. Kapag talagang flexible ka, kaya mong lumuhod ng komportable sa sahig na kahoy at hindi ka masasaktan. Alam kong mahirap paniwalaan, pero subukan mo dahil alam ko mula sa libo-libong pasyente na ganun talaga yon. Kailangan mo lang gawin to, tama? Ngayon, sensitibo pa rin ang mga tuhod mo. Paano ka namin matutulungan?
Gamit tayo ng malambot na banig, mga 12 cm. At o maglagay ng unan o cushion sa ilalim ng tuhod o mag-practice sa kama kahit ano na makakatulong para talagang komportable kang lumuhod. Pagkatapos, iunat ang mga paa mo. Parehong pa. At ngayon, narito na ang pagsubok. Ang pagsubok ay kayamang umupo ng relax lang. At alam ko, hindi ko talaga kaya yon. Paano ko magagawa yon? Malayo pa ako doon. Pakiusap, nagkaroon ako ng mga pasyente na 70, 75 na ang edad at hanggang dito lang talaga sila umaabot. 3 buwan na at nandito na sila. Kung abutin pa ng 4 na buwan, ayos lang. Dahil bawat milimetro na mas umaabot ka pa atras, kapag nababawasan ang bigat sa tuhod mo at alam mo kung ano ang pakiramdam sa mga binti, sa mga tuhod, kailangan nating maglakad-lakad, kailangan nating mag-hiking, kailangan nating panatilihing gumagalaw ang katawan. At kapag hindi na gumagana ang mga tuhod mo, grabe, dun talaga magsisimula ang hirap dahil hindi na makakagalaw ang katawan mo, gaya ng kung paano ito nilikha ng ebolusyon. Kailangan mo ang paglalakad, kaya alagaan mo ang mga tuhod mo. Ito ay set ng pangangalaga para sa tuhod mo. Oo, kasama ng iba pang ehersisyo tulad ng pagyuko pasulong. Sa ganitong paraan, mapapanatili mong malakas ang mga tuhod mo hanggang sa pinakamatandang edad buong buhay mo. Pero kailangan mong tingnan kung paano mo ito sasanayin. Paano mo sasanayin ang sarili mo rito? Ipagpalagay natin na hanggang dito ka lang nakakarating. Pagkatapos mananatili ka rito, aatras ng kaunti at mapapansin mong baka hanggang dito lang ako makakarating. At pagkatapos, araw-araw mong pinagsisikapan na makapasok pa ng kaunti. Maniwala ka, ang katawan mo ay parang nakaprograma. Kapag palaging iniinat ang kalamnan, bibigay din ito kalaunan. Kahit total sila at ibang nakasanayan, darating din ang panahon na susuko sila. Sa bawat pagkakataon, may dagdag kang progreso. Mahalaga ngayon para sa mga paa mo, baka sabihin mo, humihila ang ibabaw ng paa ko, hindi ko kayang umupo ng ganon. Isa rin itong prosesong dapat mong daanan. Maaring sa simula, may pagitan ka muna dito. Makalipas ang ilang araw o linggo, nandito ka na. Darating din ang panahong nasa ibaba ka na. At darating ang panahon na nakaupo ka na rito. At sa paglalakbay mo pababa, maari mo ring isama ang ehersisyo sa pagpapalakas. Paano ginagawa yon? Halimbawa, umabot ka dito at napansing hindi mo na kaya, positibo pa rin ito. Masarap na sakit pero di mo na talaga kaya. Pagkatapos, manatili sa posisyong ito ng 1 minuto at itulak ang parehong paa ng malakas sa sahig na parang iniunat ang mga binti. Dahil may sahig sa ibaba, hindi mo maunat ang binti pero pwede mo itong itense o puwersahin. Mararamdaman mo ito sa binti mo kasi nandyan ang kalamnan na gustong iunat ito. Umiigting na ito ngayon. Mag-relax ka, pumasok pa ng kaunti, sabayan mo ako. At laging sumuporta ka ng ganito para hindi masyadong mabigat ang bigat sa pag-unat, para hindi ito maging sobrang mahirap, para hindi mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kailangan mo pa rin pahirapan ng kaunti ang sarili mo, pero dapat kaya mo pa rin gumiti ng bahagya. Oo, pagkatapos, igtingin mo ulit, saka mag-relax, pumasok ka na naman ng kaunti, igtingin mo ulit, mag-relax, hanggang sa dulo ay makakaapo ka rin. At masasabi ko na yan ang pinakamababa o minimum. Kailangan mo, at sinasabi kong kailangan, hindi ko ito sinasabi para manakot, sinasabi ko lang dahil talagang kailangan ito, dahil hindi ito pwedeng hindi gawin, oo, para gumana ng maayos ang mga tuhod mo. At alam mo kung gaano karaming tao ang hindi na makalakad, nakaupo na lang palagi, hindi na makagalaw dahil sa mga problema nila sa tuhod. At dahil dito, napakataas ng tsansa na mawala ang pananakit ng tuhod mo o kaya naman ay hindi ka na magkakaroon ng ganitong problema. Narito ang teaser para sa susunod. Pwede ka ring umusod pa, lalo pa atras, at halos ihilig mo pa atras ang katawan mo mula baywang pataas. At pwede mo ring ibaba ang sarili mo hanggang sa siko o pwede ka ring humiga ng buo. Pero hindi naman kailangan gawin yon para sa pananakit ng tuhod. Nagdadagdag lang, yun ang mas maraming paggalaw, mas maraming kalayaan, mas maraming kakayahang tumalon, magawa ang lahat mula sa tennis hanggang sa iba pa kahit anong edad mo, okay? May sapat ka ng interes para gawing regular ang hersisyo. Ngayon, pupunta na tayo sa huling ehersisyo na tungkol sa iyong mga balikat, isang mahalagang bahagi. At ganito ang pagsubok.
Humanap ng sulok ng kwarto. Kailangan mo talaga ng isang sulok. Pumunta ka sa hagdanan, pumunta ka sa banyo, pumunta ka sa shower, kahit saan, siguradong may isang bakanteng sulok. At sa sulok, itaas mo ang mga braso mo ng pahalang. Pagkatapos, lalapit ka at idiin ang itaas na bahagi ng buto sa gitna ng dibdib mo sa sulok ng paulit-ulit. Ang problema ko, nandito ang bintana at frame. Pero susubukan ko pa ring ipakita sa'yo kasi ang kanang kamay mo ay nasa pader, sa akin, papalitan ko ito ng braso na nakasandal sa sulok. Ngayon, dahan-dahan mong ipasok palalo ang sarili mo. At ang layunin ay mapalapit mo ang ilong mo sa mismong sulok. Oo, ilagay mo ang ilong mo sa sulok. Ilong sa sulok. At bakit mahalaga yon para sa iyong pakiramdam ng kaginhawaan? Kung sumali ka na kanina, mapapansin mo, wow, ang sarap pala ng pakiramdam. Ang laya-laya. Ito ang ehersisyo na lagi kong nire-rekomenda sa mga hindi naniniwalang mararanasan nila ang ganitong ginhawa. Sinasabi ko sa kanila ang ehersisyong ito. Pagkatapos, lalabas sila at gumagaan ang pakiramdam, malaya silang huminga, nakakahinga ng malalim, nakakagalaw ulit at hindi na gaanong masakit ang mga balikat nila. Oh, Ngayon, sabay nating gagawin ng ehersisyo. Ayos ba? Punta ka sa sulok mo at pumasok hanggat kaya. Hanggang dito muna. Walang problema. Siguraduhin mong hindi mo ipapasok ang tiyan mo sa sulok. Mali yun. Dapat yung itaas na bahagi ng dibdib mo, oo, yung itaas ng buto sa gitna ng dibdib ang ipapasok sa sulok. At pagkatapos, papasok ka hanggat maramdaman mong sumasakit na ang balikat mo na halos parang hindi na maganda. Pero hindi pa naman sobra. Sakto pa lang. Positibo pa rin. Kapag ganon, tama na yon. At pagkatapos ng 1 minuto, habang unti-unti kang pumapasok palalo, idiin mo na. Pwede nating ulitin ang turbo na ehersisyong pampalakas kung gusto mo. Kung hindi, 2 minuto ka lang na unti-unti pang lumalim. Pero kung gusto mo pa ng mas malakas na epekto, maghintay ka ng 1 minuto. Unti-unti kang lumalim pa. Pagkalipas ng 1 minuto, simulan mo na at itulap ng malakas ang iyong braso sa mga pader. Idiinin mo ng mahigpit tapos pakawalan. Mapapansin mong mas lumalalim ka pa. Pagkatapos, idiin mo ulit ng mahigpit pero siguraduhin na kaya mo pa rin sa buong oras. Pakawalan mo ulit, tapos lumalim ka pa. At ulit pa, idin mo ulit. Idin mo ulit, pakawalan mo, lumalim ka pa. At gagawin pa natin ulit ito. Idiin natin ng todo sa mga pader, talagang idiin ng malakas. Pakawalan mo, lumalim ka pa ulit. Ngayon, lumabas ka na. Iikot mo na ako paharap sa'yo. At ngayon, hilahin mo pa ng aktibo ang mga braso mo papunta sa likod. Hilahin mo pa sa likod. Hilahin mo na parang nakasalalay ang buhay mo dito. Hilahin mo ng mahigpit pa sa likod at higit pa. At bumaba ka na. At damhin mo. Hindi ba nakakamangha? Kaya naman, dahil lang dito, kailangan mong gawin ang ehersisong ito kahit 1 beses sa isang araw. Yung dibdib, balikat at batok mo ay gumiginhawa at lumuluwag din. Ang pakiramdam na yan ang gusto nating maranasan sa buong katawan at habang tumatagal tayo sa mundo, lalo nating hinahangad dito. Ayaw nating magdusa na akala ng iba ay normal lang. Sa pagtanda, lalo mula 60, 70 hanggang 80 iniisip ng marami na lalong sumasama ang kalagayan. Hindi ganon dapat. Baliktarin natin ito. Ipinapakita ng Liebstandpracht Übungen na posible pa ring maganda ang pakiramdam kahit 75 ka na. Ayos ba? Kung interesado ka na, gawin mo na agad ang mga test at palaging i-check. Hanggang saan na ang naaabot ko? Panurin mo ulit ang video. Paano nga ba eksakto ang test? Saan dapat mapunta ang dulo ng ilong? Saan ako dapat kayang tumingin? At gawin mo ang proseso. Pagkatapos, gawin mo ang ehersisyo para sa sarili mo. Tapos, balikan mo ulit at paulit-ulit lang. Pagtuunan mo ng pansin ito. Mapapansin mo, halos magagaranti ako sa'yo. Hindi 100%, pero halos 100% na lalo pang gaganda ang pakiramdam mo. At kung gusto mo pa ng mas maraming impormasyon at iba pang mga ehersisyo na makakatulong sa kabuuang ginhawa ng iyong katawan, pumunta ka sa unang komento, i-click mo ang link doon. Pagkatapos, makakatanggap ka ng libre naming gabay sa sakit sa buong katawan sa email.
Gamitin mo yan. Pinagpaguran namin yan para makatulong sa'yo. Oo, ipagpatuloy mo lang ito. Kaya sumali ka na at napansin mo na kung ano ang kaya mo at kung ano ang hindi mo kaya. Kung gusto mo pang dagdagan, gawin mo yung ipinapakita sa video nga ito kasi dapat kaya mo yan kung lampas 50 ka na. Enjoy!